Magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Sabi nga ni Pastora ay hindi kulang ang Panginoon. Aming pong panggas talagang kumpleto. Pero nung tinignan ko yung ni Lumlom, ay full tank. Nasa kulang-kulang 900 kilometers ang pinagtakwin. Sabi ko, hindi mo na kung bagas, pag-uwi na lang. So pag-uwi dito, nakalimut ako magpagas kasi din namin si Pastora. Dito kami dumaan. Sabi ko, bukas na lang. Pagkuha ni Lumlom, sabi niya, huwag na kayo magpagas, ako na lang. Wow. Napunta natin kay Pastora yung gas. Rin ng Panginoon na napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Ginabayan din niya ako yung mag-drive kami papunta ron. Medyo, siyempre, si Pastor Sat ang kasama ko, siyempre dito kami. At siyempre, ayaw ko na mapapagano siya. Kaya, pag-drive talagang, inaano ko na talagang maayos na pag-drive. Talagang, siyempre, hindi naman ordinary tao kasama natin, na pwede ka na lang mag-prilo-prilo bigla-bigla, baka maano siya, di ba? So, salamat sa Panginoon, dahil iningatan naman yung kami hanggang doon. Sabi ko nga, dati-dati yung, pag dinadala ko yung nilog-log, nakakapag-segunda ako minsan sa awnin. Pero yung biyahe namin, sabi ko kay Pastor San, sabi ko, Pastor, baka mga 4 hours na kayo. Ganun kasi mabagal lang yung patakbo. Nagulat si Pastor San, sobrang lang mag-isa 3 hours ang namin. Nandun na kami. Yung bilis ka rin pala, Pastor, kung patakbo. So, noon lang ako nagpapatakbo ng gano'n, makapot 120 minsan, 110. Mantalang dati, 100, 90, 80 lang. Pero siyempre kasama ko si Pastor Sat, sabi ko, alam ko sigurado, safe na safe kami. Kasama ko si Pastor, nagkikintuhan kami, hindi napapadiin yung gasilinyador, at nakikita ko napakaraming gas. Kaya medyo malakas-lakas yun din. Parihin ng Panginoon, tapos talagang sarap magpuri sa Panginoon. Kaya sa amin po pinag-aaralan doon, gusto ko rin maibahagi. Kaya sabi ko nga, gusto ko na magpuro dito na yung ating prayer ng 6 to 7, 6 to 8, yung 6 to 7 gagawin ko na lang, magtuturo na lang ako ng about sa salita ng Panginoon. Bibili ako ng blackboard para maituro. Kasi dapat talagang malaman yung, dapat talagang maunawaan yung bawat verse. At mag-chat sa amin si Pastor Sat ng criteria kung paano i-grades namin yung mga bawat member na magsasalita. Kasi pagkatapos ng pag-aaral, dapat kayo na yung tatayo dito, mga ganun yung grades kung ano yung dapat. Kung ano ba yung tapos sasabihin yung ano yung kulang. Dapat makuha yung laman ng verse. Kasi ang pagkuha pala ng mga title sa verse, ano ba yung mga malimit banggitin sa verse? Halimbawa yung kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigyan niya ang kanyang bugtong na anak. Ibig sabihin ng lahat ng karamihan binabanggit doon about love. Diba? So, titignan mo yung verse, halukay mo, ano ba yung laman nun? Na pili mo talagang makuha yung sustansya. So, napakayaman ang salita ng Panginoon na dapat po natin malaman. Hindi lang. Dami natin binasang verse pero hindi mo lang pumapasok sa ating kaisipan. Kasi hindi natin nakukuha talaga yung tunay na dapat natin makuha. Kaya sabi ko, Lord, gusto ko makapagturo para maibahagi naman yung talagang dapat malaman. Kasi napakahalaga po na tayo ay malalim sa salita ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Sabi ko nga, salamat Panginoon na habang tumatagal talagang yung lalim. Tsaka si Pastor Sa talagang yung puso niya nandito talaga sa ano. Kaya talagang wala siyang bayad, wala siyang kain lang. Sila mag-asawa ngayon, nandun na naman sila sa SOR. Magtuturo na naman sila doon. Kaya ako ang nagbiyahe papunta rin kasi si Pastor Toms naman dito. Purihin ang Panginoon. Talagang napakabuti po ng Diyos. Sa susunod, doon na naman kami sa after ng anniversary ng gawain sa 22, doon naman po kami sa balik na naman sa Barton. Tapos, December, dito po lahat, sama ng graduation. Sa Puerto lahat, mag-iipon-ipon lahat. Hindi ko alam kung dito o doon sa amin gagawin yung activity na yun. Dito na iipon-ipon doon sa Puerto. Kaya salamat sa Panginoon na talagang natututo po tayo. No? Sabi ko nga, salamat Lord. Ang aking ko ibabahagi ngayon ay yung about kay Abraham. Yung pagmamahal ni Abraham sa Panginoon, yung paano siya nagtiwala sa Diyos. Kasi nung tawagin pala si Abraham, nung panahon na si tinawag, wala pang nakakakilala sa Panginoon. Hindi pa nila alam kung sino ang Diyos. Yung parang tinawag ka lang,
Pero hindi mo alam kung sino yung tumawag sa'yo kasi wala pa naman tulad ngayon. Alam mo na si Jesus ay Panginoon. Alam mo si Yahweh ay Panginoon. Pero nung time na yun, wala pang ganun. Hindi alam kung sino yung tumawag kay Abraham. Pero nandun yung kanyang pananampalataya. Kaya pala siya talaga ay nagkaroon ng naging father of religion talaga. Kasi kahit hindi niya alam, pero naniwala siya. Diba? Ngayon, kailangan pa magtanong, sino ba yung tao na yun? Bakit ako maniniwala sa kanya noon? Ay hindi siya nagdalawang isip, naniwala siya. Kahit wala naman talagang dapat, kumbaga, dumaan lang, tapos naniwala siya. At hindi po basta-basta, kumbaga, inabot yun ng 25 years bago na nangyari yung pangako ng Panginoon sa kanya. Pero pinanghawakan niya yun. Kumbaga yung pinagdaanan niya, sa tulad natin, parang hirap mong paniwalaan, basta lang may lilitaw na tao dyan, tapos sasabihin, ganito, ang gawin mo. Diba? Maniniwala ka na kaagad? Diba? Ang hirap. Diba? Si Joseph, diba? 13 years siyang naghintay. Pinasok sa balon. Pero bago siya pinasok doon sa balon, para maibigta, na naginip na siya ng mga mangyayari, diba? Naluluhod sa kanyang mga kapatid. So, yung pamamaraan ng Panginoon, kung paano siya kukunin, ganun, kailangan ibintas siya. Diba, ang hirap ang pinagdaanan. Si Hari David, nung siya ay abuhusan ng langis, 15 years pa siya naghintay bago naging hari. Ganun katagal. Diba? Tinakda ang hari, pero wala nang kaharian, sige lang tago. Nagtatago siya kay Saul yung time na yon. Pero alam niya siya hari na. Kasi ganun po yung proseso, di ba? Ang daming pamamaraan ng Panginoon pala na, kumbaga kung ikaw ay mananampalataya, talagang hindi po basta dapat nating paggawakan ng pananampalataya. Kasi nung tawagin si Abraham, sabi nga rito sa Genesis chapter 12, verse 1, sinabi ni Yahweh kay Abraham, ano pa siya ito? Hindi pa siya Abraham pa lang. Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at ang mga kamag-anak at pumunta ka sa bayan tuturo ko sa iyo. Kung ikaw kaya yun, dinaanan ka doon. Dodoy, iwanan mo yung pamilya mo, yung mga kamag-anak mo, sumama ka sa akin. Napadaan lang yung tao na mo lang nakita. Baka scam ito. Diba? Ay, Panginoon. Pero siya hindi. Umalis siya doon. Iniwan niya, diba? Isipin mo, aalis ako dito, iiwan ko yung mga magulang ko, iiwan ko yung mga kapatid ko, iiwan ko yung mga kamag-anak ko, iiwan ko yung portion ko dito. Diba? Ang hirap. Tapos hindi mo naman alam. Mabuti sana kung alam na agad, tulad ng ibawa, pinuntahan ka ni Mayor, sama ka sa akin. Kumbaga, alam mo, may assurance kasi Mayor yung kasamahan ko. Ayun, hindi mo kalala kung sino yun. Hindi mo alam kung ano yun. Pero, sumunod siya eh. Ganun yung pananampalataya ni Abraham. Sumunod siya kahit hindi niya kilala. So kaya sabi ko, ang hirap nga kung ilagay ko kayo sa sarili mo sa panahon ngayon. Si Joseph, di ba? Isipin mo kaya, posible naman siya sabi ng Panginoon, lulod sa akin yung mga kapatid ko. Inano na nga nila, dumpara na nga nila ako, pinasok na ako sa balong tuyo, bininta na ako, nandito na ako sa Egypto, nakulong na ako. Paano mangyayari yun? Pero nangyari. Si Hari David, ginawa akong hari, inuusan ako ng langis, pinaspasan ng Panginoon. Bakit nandito ako sa kuweba nagtatago? Habang siya, pagka nakita ng Panginoon doon yung puso ni Hari David, kaya sabi, walang pusong laging katulad ng puso ni Hari David. Kasi may time na siya para patayin si Saul ng time na yun. Marami siyang pagkakataon na patayin si Saul, pero hindi niya pinatay. Kasi ang sabi niya, hindi ko pwedeng pagbuhatan ng kamay ang inuusan ng langis ng Panginoon. Hinintay talaga ni David na mangyari ang kalooban ng Diyos. Tayo kung minsan, tayo yung nagpupusang, kailangan mangyari na ito. Si David, pwede niyang mangyari, pwede na niya patayin si Saul at siya na agad ang hari. Pero hindi niya ginawa. Sabi niya, hindi ko siya papatayin. Hinintay niya talaga yung tamang plano ng Diyos. At nung ang Panginoon ang kumilos, nawala si Saul. At alam mo ba nung mawala si Saul, nagalit pa si David doon sa pumatay ni Saul. Akala niya matutuwa siya ng pag-report na pinatay ko si Saul. At pinapatay din siya ni Hari David. Hindi pa siya hari ng time na yun, wala pa siyang kaharian.
pero siya ay tinanghal ng isang hari. Ganun po siya yung puso niya, ganun siya sa kanyang leader, kahit na siya ay, kumbaga, hinahabol siya, walang ginagawa yung leader niya, kundi patayin siya, pero nandun palagi yung kanyang respeto at nakita ng Panginoon yung kaya pala siya ay binasbasan ng Panginoon at ginawang hari. Dahil meron siyang puso na piling pagkatiwalaan ng Panginoon. At si Abraham po ay nakita din ng Panginoon din sa kanya. Na hindi nagtanong si Abraham, sino ba kayo? Bakit ako sasama sa inyo? Ang laki niya sinabi, opo. Nasabi rito sa verse 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Diba yun? Napakaganda ng pangako ng Panginoon sa kanya. Pinaniwalaan niya yun, kaya nangyari. Sa buhay natin, pag tayo po inaniwala sa pangako ng Panginoon, napakarami pong pangako ng Panginoon sa kanyang salita. At pag ito po yung ating pinaniwalaan, ito po ay pwedeng mangyari. So, sabi ko nga, na-miss na ako sa mga testimony rin ng iba. Yun nga, yung pinto kanina ni Jojo, si Pastor Aaron. Sabi ko, nag-retire ka ng dati siyang pulis at mataas ang kanyang kaya pala yung tindigan niya, talagang snappy, halatang military. Yung pala nag-resign na sa tawag naman. Tapos nagkaroon sila ng pera na tinanggap doon sa pagkamatayatan ng tatay niya, parang 200K. Ibinuhos niya magpagawa ng church. Tapos parang naglulog pa ata yung misis niya kasi teacher yung misis niya para idagdag. Yung ganung klaseng pagtawag, sabi ko, Lord, talagang maraming tao na talagang pagkainan yung mga ganung tao, grabe. Kaya sabi ko yung pagsunod sa Panginoon, hindi po sukatan. May kanya-kanya pong pagtawag sa atin ng Panginoon. Pero huwag mo namang itutulad ang sarili mo sa iba. Kasi may katawagan ang Diyos eh. Sabi ko nga may kanya-kanya tayong kwento na ibibigay ang Diyos na walang katulad ang kwento natin. Special po yun para sa iyo. May katawagan ng Panginoon sa atin. Salamat sa Panginoon. Sabi sa verse 3, ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Paggrabe yung pinangakuan siya, tapos binigyan pa siya ng kasiguraduhan niya, hindi ka mapapahamak. Kasi kung pagpapalain ka, pagpapalain ko yung taong papala sa iyo. At kung ikaw ay susumpain ko yung taong susumpa sa iyo. Yung pagmamahal ng Panginoon, pag sumunod ka sa Kanya, palalim ng palalim, yung magiging relasyon ninyo at magiging po kayo, para magkalapit na lang ang inyong, magkasama na ang inyong puso. Ang sabi niya, at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpahin. Sa pamagitan mo lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya'y 75 taon. Sumamat sa kanya si Lot. Isinama ni Abraham, hindi pa siya Abraham, ito yung Abraham, ang kanyang asawang si Sarah at si Lot na pamangkin niya. So makita natin dito na yung pagmamahal ni Abraham sa Panginoon, talaga pong hindi po basta-basta. Kaya nakita ng Diyos siguro ang puso ni Abraham talagang ganda sumunod. At alam naman natin yung kwento, nung may anak na siya, after 25 years nagkaanak siya, sinubukuli siya ng Panginoon. Ialay mo sa amin yan. Diba? Ialay mo sa amin. Kaya hindi nagdalawang isip si Abraham. Sabi niya, di ba, nung sinama niya, sabi niya, hintayin mo kami dito, mag-aalay lang kami dun sa, maghahandog lang kami ng aking anak, babalik kami. Alam niya, kasama niya yung anak niya pagbalik niya. Alam niya kasi hindi mamamatay si Isaac. Kasi pinangako ng Panginoon yun eh. Di ba, hindi siya nagdalawang isip. Kung sa isip natin bilang tao lang, at wala tayong pananampalataya, ay hindi mo gagawin. Panginoon, pinangako mo na ito, tapos kukunin mo. Paano dadami ang lahi ko? Diba kaya, sa Panginoon po, sa ating pagtitiwala sa Panginoon, hindi po ito basta. Kaya nga sabi ko dapat malalim natin malaman ang salita ng Panginoon. Pag hindi po gaano malalim yung relasyon natin sa Panginoon, yung pagkakilala natin, hindi natin ipagkakatiwala ang ating buong pamilya. Baka isipin mo, kailangan kong umiport, kailangan kong gawin ito. Pero pag
kilala mo ang Panginoon, alam mo ang kanyang kakayanan, alam mo ang kanyang magagawa, hindi po mahirap sumunod sa Panginoon. Napakadali po sumunod sa Panginoon. Sabi ko nga, kaya pala yung mga matataas na leader natin ay talagang itinaas ng Panginoon. Kasi talaga namang makita mo sa kanila na yung bang hindi sila, sabi nga niya sa aming pag-aaral, walang ibang nahihirapan kundi ang taong mareklamo. Ang taong mareklamo, kahit bigyan mo pa yan ng maraming pagpapala, magre-reklamo pa yan. Kasi halimbawa, ang hinihingi niya ay 1 million, binigyan mo na ng 900,000, nagre-reklamo pa. Dapat 1 million kasi hinihingi ko eh. Kasi reklamador, pero yung hindi reklamador, nagkaroon ng 100 pesos, Lord, salamat Panginoon, may 100 ako. May ibibili ako ng merienda. Tuwang-tuwa, na-appreciate yung binigay ng Panginoon, tuwang-tuwa siya sa biyaya ng Diyos. Pero yung taong reklamador, pag humingi niya at hindi nakuha yung eksaktong amount na hinihingi niya, nagre-reklamo yung, bakit ako hinihingi ko 100? Bakit? Nahingi lang ito, kulang, sana hindi nila ako binigyan. Ganun po ang ginawa ng mga Israelita ng panahon na sila ay naglalakbay. Puro sila reklamo, imbis na humingi na lang sa Panginoon, sige silang reklamo. Dinala po pa kami dito, wala ditong sibuyas, wala ditong masasarap na pagkain, wala ditong mga ganun ba ito. Puro reklamo, kaya nagalit ang Panginoon sa kanila. Kaya yung mga, hindi na sila nakarating sa lupang pangako. Yung puso po natin, yung kondisyon natin sa pagsunod sa Panginoon. Tandaan ninyo, aapaw po ang pagpapalan. Ibibigay ng Diyos yan. Yung pagpapalan. Sabi ko yung palang pagpapala talaga. Yung salita ng Panginoon napakayaman. Sabi nga niya, huwag kayong inayang na sulatan yan. Sabi niya, huwag yung sobrang linis ng inyong Bible. Yung Bible ko kasi puro sulat na ito kasi pag mayroon akong verse na sinusulatan ko. So dapat sulatan natin para matandaan natin, ma-memorize natin. At salamat dahil sabi ko, Lord, makabili lang ako ng blackboard. Yun ang gagawin namin dito tuwing hapon. Alas 6 pa may dumating, magtuturo ako. Mga ilang verse lang. Tapos, magbibigay ako ng pag-aaral bawa, o ito ang isi-share mo. Titingnan ko kung anong grades ang pili kong maibigay. At para naman talagang, sabi nga ni Pastor sa akin, masarap mag-prepare ng mensahe. Halimbawa, i-mensahe mo ngayong linggo, i-prepare mo ng mga, halimbawa, i-mensahe mo ng pizza dish, prepare mo pizza uno. Pizza uno i-prepare. Para pag mayroong taong tinamaan, halimbawa, sa aking pinapatama ni Pastor yun, hindi ka maapektuhan. Kasi alam mo, hindi siya pinatamaan mo. Kasi hindi mo alam yung problema niya eh. Matagal mo nang i-prepare yun, hindi mo pa alam yung problema niya. Kaya, hindi ka maapektuhan. Kung tamaan man siya, ibig sabihin, banal na espiritu ang nag-usap sa kanya at dapat tanggapin niya yun. Pero kung nag-usap kayo ng tao ngayon, tapos nag-prepare ka maya-maya, ay baka mayroon kang, ay si ganun yun eh. Parang yung ginawa mo, hindi mo man intentional sabi, pero magiging yan sa'yo kasi, nag-usap pala kami, bakit yung pa ang nabanggit ko? Kaya yung pag-prepare natin, dapat i-prepare mo na agad malayo pa para kung may tamaan mang blues eye, pero hindi ka maapektuhan. Kasi alam mo, hindi mo yung prepare para sa Kanya, at Diyos ang nag-prepare nun para sa Kanya, at dapat matanggap niya yun. Kung magreklamo man siya, bakit pinatamaan mo ako? Hindi ka magkakaroon ng sa puso mo. Kasi alam mo, hindi mo siya pinatamaan. Kasi prepare mo yun, hindi pa nangyayari yung problema niya. Diba? Iwas ka. Magkaroon na siya sa iyo ng isabihan ka man niya na, pinatamaan mo ako, Pastor. Hindi ka pinatamaan. Naka-prepare na yan nung nakaraan pa. Lagyan mo ng date para pakita mo sa kanya. Prepare ko ito, pizza uno pa. Nalaman ko yung pizza dish na. Para sa iyo pala ito. Binigay ko ng Panginoon para sa iyo. Salamat sa mga natututunan na talagang sa pag-aaral. Iwas din sa kasi nga pala, mahirap din niya kasi kahit na hindi intention yung pagsalita mo sa kanya, dapat hindi ko na lang binanggit yun, yung pala nga problema niya. Magkakaroon pa ng yung pag-aaral mo kasi iiwasan mo pa yun kasi baka imbis na pinapasabi yung banal na espiritu, hindi mo sasabihin kasi nga napagkwentuhan na ninyo. Baka isipin nyo, baka pinapatamaan mo. Baka isipin niya, patatamaan mo siya.
Sabi ko, mas masarap palang magawa ng ganun. Kaya ngayon, ginagawa ko, yung sa susunod ng mga linggo, gumagawa na ako. Baga, nag-prepare na ako, kumukuha na ako ng mga verse para may tamaan. Close eye talaga. Pero walang hindi ako ang kundi ang banal na espiritu ang nangungusap. Dapat maituwid. Kaya, sa pagtitiwala po natin sa Panginoon, 100% po dapat ang ibigay natin. 100% po talaga na pagtawag natin sa Panginoon yung kanyang pangako, panghawakan po natin. Hindi naman kasi agad-agad. Yung pangako ng Panginoon, ibibigay sa iyo sa tamang panahon. Kasi may blessing na kailangan tanggapin mo sa tamang panahon. Kasi baka hindi mo kailangan sa mga oras na yun. Di ba sabi nga ni Liway, patagal nang nakaprepare sa kanya pero hindi niya kinuha. Yung tamang panahon ngayon, saka niya kinuha. Kasi yun yung tamang panahon. Yung talagang dapat niya matanggap na yung biyaya na yun. Baka nung time na yun, hindi pa talaga kailangan yung ganong klaseng sasakyan, ngayon kailangan, ba? So, salamat sa Panginoon, hindi po magkukulang ang Diyos. At sa tamang panahon, ibibigay ng Diyos yan sa iyo. Amen. Kaya, pag kami may biyahe, tuwan-tuwa na si Pastora, alam kasi niya, meron siyang biyaya. At totoo talaga, kasi nung paalis na kami, nung nakaraan, umalis kami, may nagbigay sa akin. Nung itong nakaraan, umalis kami, sa kanya naman may nagbigay. Talagang ganun po, hindi po nagkukulang ang Panginoon. Talagang napakabuti ng Panginoon. At yung aming pagbiyahe, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Parang yung galing na driver ko nung time na yun. Na nagdadrive ako. At nakuha ko ng ganong kabilis. Talagang, yung pabalik namin medyo, relax na kami. Tumulog na si Pastor Sat. Nung papunta ron, hindi siya tumulog eh. Nung pabalik, tumulog talaga siya. Siguro pagod din, maghapon nakatayo sa pagtuturo. At talagang, ang paborito pala niya, mga talbos-talbos lang ng laswa-laswa. Ayaw niya may mga rekado. Isda lang, hindi na siya magkakaroon. Sabi ko, kaya ang ginagawa ko, pero malaking bagay din po pag ikaw ay driver ng pastor. Kasi doon ako nakaupo sa kalapit niya. At lahat ng kinakain niya, yun ang pagkain ko. Puro ispisya. Sabi ko, Pastora, dito ka na rin sa gilid namin. Mas marami dito. Diba si Jose? Si Binamin, nung dulutan ni Jose, ang daming dinulot sa kanya. Sa mga kapatid niya, kakaunti lang. Pero sa kanya, 5 putahe. Sa kapatid niya, 2 putahe lang doon sa iba. Kasi yung tunay na kapatid niya, si Binamin. Salamat sa Panginoon. Kaya, excited na naman sa pag-aaral, pero mas excited ako ngayong darating na natapos na yung meeting namin kanina about sa pagkain. Talagang sabi ko dapat maramdaman nila yung talagang saya. Yung walang gutom, yung pagkakain na walang ulam. Kasi yung unang kumuha ay naupos na kasi gano'n ang nangyari nakaraan, kaya nag-reklamo sila. Pero dito sa atin dapat bigyan natin yung kasi hindi naman tayo talaga, ang gusto talaga natin na sila yung mapasaya. Kaya salamat sa Panginoon. Meron pa silang pinaplano na parang fiesta, yung last night ay gawing fiesta. Parang masayang kainan. Yung wala namang tutulad ko maraming handa. So, purihin ng Panginoon. Kaya nag-iisip ang bawat division kung ano yung gagawin, kung merong magkakapag-litson, kung merong So, parang bahala ng Panginoon kung ano ang bibigay niya. Kaya, tayo po ang first night, tayo yung magkakanta dito, marching, mga preparation, pero nakaano pa rin. Wala pong limit yun na pili po kayong umatin kahit sino sa inyo. Pili po umatin, wala pong limit. Kahit member o ano naman, pili kang umatin. Yung mga yun, pili po sila kasi meron silang, limutan ko rin sinabi kayo ng Pastor, diba? Yung special, mayroon din silang may topic din para sa kanila. Kaya, salamat sa Panginoon. Sana po yung pagsunod natin sa Panginoon ay tulad ni Abraham, na talagang nandun yung kanyang pagsunod 100% po, na sinunod niya ang Panginoon at makamtam natin yung mga biyaya mula sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa gabi ng Panginoon. Salamat sa iyo sa na Panginoon, na kami po ay napili mo Panginoon na maglingkod sa inyo, Ama. Ito po'y malaking karangalan sa aming Panginoon bilang mga anak mo, Panginoon, na kami po'y tinanggapot, nilagyan mo kami, Panginoon, ng halaga, Panginoon, na kami, Panginoon, maglilingkod mo, Panginoon. Salamat, Ama, sa bawat salita nito, Panginoon,
Paglalingin mo po, Panginoon, ang relasyon ng bawat isa sa amin, Panginoon Lord. Kung ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you.